Anyway, maray na bang di po sa gabos? Yan, may energy pa? Yes. May ano pa, may yaon pa sa utak. Naalog na. Yan. Anyway, so, maugma ako no, na pwede kitang mag-iribanan for this time. I think last pala sa Christmas party ka. Pero, yun, bilang review no, sa lahat ng pag-usapan natin para sa team na Jesus, the name above all names. Sige, so ilan nga yung names? Sa kalimutan ko rin actually. Ilan ba yung names? Ha? 23? Sure ba yan? Ay, ano nga yung Serena? Opo. 23. Okay. Binila na ni Helen. So, may manggana sa kawat si Helen mamaya. So, actually ngayon, review. I'll try to do it short kasi diba, ang mahaba ng mga lessons natin. Tapos imagine, ko lang siya into like, siguro 25 minutes. Ganyan. So, madami PowerPoints, pero I think, para sa ilan, alam nyo na to. Ganyan. So, review lang para mas maging clear sa atin yung lahat ng names. Sige. So, bago tayo mag-start, pray muna tayo. Okay. Panginoon, we just wanna thank you for this time. We thank you, Lord, for giving us this time, Lord, na para makilala ka ng lalo and mas magkaroon pa po ng good grasp, your Lord, of who you are by understanding your name more and more, Lord. So may you help us this time. May you help me, Lord, and may you help us to really retain po kung ano na aming mapag-usapan, and ito po talaga ay mag-work sa aming buhay, Lord. And mas ma-amaze po kami sa inyo. And mas i-desire pa po namin na talagang kilalanin ka, to know more of your names, Lord. Dahil ito nga, konti pa lang po ito na names na aming inaalam po patungkol sa inyo. So, may your Spirit be with us and may you open our hearts and our minds, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Sige, so naalala niyo ba kung ano yung first name na pinag-aralan natin? Yeah, the name itself, Jesus, diba? So, I'll try to do it short. So, alam naman natin, diba? His name means, nalala nyo? Ha? Ano daw? Wala na. Yan, Yeshua, or God saves, or the Lord is salvation. Okay, so dito, makikita natin sa picture, Jesus is His name. Christ is not His last name, but His title. Okay? So makikita natin yung passage about the name Jesus Christ sa Matthew 1:20 verse 21. So hindi natin basahin na nabasa nyo na yan before. Pero, ang point natin is, ibig sabihin para sa mga bago sa inyo, na makikita talaga natin itong mga salita mismo sa Bible. For we believe that the Bible is God's Word itself. Ganyan. So, makikita natin itong mga babanggitin ko, and even the verses. So, yun nga, hindi ko na siya babasahin lahat. Hindi natin babasahin para mas hindi siya mag-consume ng time. It's all in the Bible. And pwede nyo siyang i-take note or personally, basahin nyo sa inyong mga personal time. Okay po. And sa Luke 1, nakita natin ito sa Matthew 1:20-21 and Luke 1:28-30. Okay, so ito na yung name na Jesus Christ. So, it's from Hebrew, Yeshua, Yehuda, from shorter form of Yahweh, and Shua from the verb Yasha, means to save, deliver, or rescue. So, ibig sabihin, Yahweh saves or the Lord saves. So, ibig sabihin nito, that Jesus is Himself God, Jesus is Savior. So, alam niyo na yan, no? So, ibig sabihin, He is God who saves us. Ayun na ba? He is God who saves us. So, ibig sabihin, God become our Savior through Jesus Christ. He saves us from our sin and bring us into a new life. So, ngayon, alam na natin that Jesus is our Savior, di ba? That His name means God saves. So, ang tanong, bakit kailangan natin ng tagapagligtas or Savior? Nalala niyo yung sagot? Bakit kailangan? Ha? Because of our sin. Sabi dyan, because we need a saving, or we need saving. Dahil ang pinaka-reason is ang kasalanan. So, yun yung mga verses about sin, na tayong lahat ay nagkasala at hindi tayo karapat-dapat, or hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, that is why Jesus is truly Jehovah saves. We couldn't save ourselves, and so He did it for us. Ganyan. So, that's the meaning. Now, to make it short, Jesus, ang kahulugan noon ay the Lord saves, or God saves, or God is salvation. Okay, that's His name.
Ganyan. So, pangalawa, Christ. So, what is the meaning of Christ? Again, hindi siya, last name of Jesus Christ, but galing sa salitang Hebrew na ibig sabihin ay Messiah or the promised King. So, kumbaga, ang ibig sabihin nito ay He is the anointed one. Jesus is the anointed one. So, pwedeng sabihin natin kung Christ or Messiah is the same, pwedeng sabihin na Jesus Christ or Jesus Messiah. Ganyan. Since pares lang nga sila na nangangahulugang Jesus is our King. Yan. Since He is the promised King, na makikita natin sa Old Testament pa, sa 2 Samuel 7:12-16. So, andyan yung verse, again, hindi natin babasahin. Pero yung sabi dyan, yung promise ng Diyos kay David that your kingdom will endure forever. Your throne will be established forever. Diba? So, alam naman nga natin na ang kingdom ay hindi siya naglalast. So, may mga term lang siya. Pero itong promise niya kay King David is the kingdom that will last forever. So, anong klaseng kingdom na ito? So, of course, hindi lang siya yung physical nga. Kasi the physical kingdom ay hindi siya naglalast forever. So, again, it points to Jesus Christ. That He is the promised King. Ganyan. So, yung verse sa Luke 1:31-32, yan. So, He will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to Him the throne of His father David. He will reign over the house of Jacob forever, and His kingdom there will be no end. So, yun. Jesus is the Messiah. He is the promised King. And alam natin kung ano ang gawain ng King, and makikita din natin na Jesus to be the King na sinasabi na siya ang hari, nagpapakita din na He has the highest authority. May mga tigalakawan akong slide. Yan. He is the ruler. Jesus is the ruler. Jesus is the protector, judge, and provider. So, ganun ang pagiging hari ni Jesus. No? So, imagine, ganun si Jesus sa atin. He has the highest authority. He is our ruler, protector, judge, and provider. So, the question is, why do we need a king? Imagine, no? Si Jesus, Diyos, pero gusto maging hari ng ating buhay. So, bakit kailangan natin ng hari? Makikita natin dyan, sabi dyan, because we need direction, protection, what is direction? Ano yung isa? Correction. Correction and resurrection. So, a reminder for us that we need a king kasi hindi natin kayang pagharian ng maayos ang ating sarili. Diba? We need, good directions from Him. Kasi nga alam natin na ang mga decisions na meron tayo is pwedeng palyado, pwedeng mag-lead sa atin sa ibang way na pwedeng mag-cause ng harm sa ating buhay. So, that is the word Messiah. Again, I'm trying to be fast kasi short na ating time. Sunod, Son of God. Basahin nyo yung mga titles pala. Son of Okay, so anong ibig sabihin ito? Lahat may Son of God, Son of Man, and Son of David. So, Son of God, basahin nyo na lang, sabi dyan, it means that Jesus came from the Father. Jesus is of the essence, or same essence as the Father. Or, Jesus is Himself, God in human form. Ganyan. So, yun yung kahulugan. Kung may nabasa kayo na salitang Son of God, hindi ibig sabihin mas lower si Jesus Christ, but sinasabi dito that He is Himself God. Kasi nga ang pinagmulan niya ay God Himself. Ganyan. So, that's the meaning of Son of God. Okay? Sunod, Son of Man. Okay? So, kung familiar kayo or kung may mga nababasa kayo nito, na tinatawag si Jesus bilang Son of Man. So, ano naman ibig sabihin nito? Sabi dyan, He is completely possess the nature of mankind. So, ano yun? Like, He is God, but sinasabi din dito na He is man. Ganyan. So, amazing na pwede nating malaman about Him na kasi nga, Diyos siya. So, He can be both. Diba? Hindi tayo pwede maging dalawa. Like si Jo, tapos isa na naman na parang pagkatao ni Jo. Or pwede may to? Yeah, pero parang gano'n. Hindi tayo pwede maging dalawa ang nature natin. So, we just have one nature, but God or Jesus Christ has a dual nature dahil nga siya mismo ay Diyos. So, He can be both God, He is fully God, He is also
fully man. Yan. So makikita natin yun sa Matthew 20 verse 28. Doon natin nakita yung word that He is the Son of Man. Ganyan. So ibig sabihin ito, Jesus was completely man. Ibig sabihin meron siyang human birth, meron siyang characteristics of a human being. And ang difference niya lang sa mga tao na katulad natin ay wala siyang kasalanan. Siya lang ang taong walang kasalanan. So He is sinless, no? But amazing na bilang tao, pinanganak siya. Yan, makikita natin na mayroon siyang mga emotions na nagutom, umiyak, ano pa? So marami pang iba. Nauhaw, ganyan. So kung kaya, He is completely a man. Ganyan. So bakit important na tao si Jesus? Bakit mahalaga na tao si Jesus Christ? So ang punto is, para tayo ay maligtas niya. No? Para maligtas tayong lahat. Kasi nga, hindi tayo kayang iligtas ng isang normal lang na tao. Diba? Imagine, like ikaw, kung ikaw ang Savior, you can save anyone. Diba? Pwede isa lang o iilan lang. But mahalaga na si Jesus, Diyos, at tao rin kasi kaya niyang iligtas ang lahat. No? Walang ibang tagapagligtas. Ganyan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. So that is why Jesus has to be a man. Okay? Kailangan maging tao na Jesus para tayo ay maligtas niya. So ganun siya kahalaga. Naging tao siya para sa atin, para sa ating kaligtasan. Okay? So, ngayon naman, Son of David. Yan. Nangangahulugang, it refers to Jesus as King. And He is also the coming King na darating na galing sa coming King would come from the line of David. Ganyan. So, naalala natin yung about sa King, di ba? That Jesus is the King and meron siyang highest authority. He is the ruler, He is the protector, and He is the judge. So, yun nga yung sabi ko kanina na ang promised King is galing pa sa Old Testament. Like, ilang taon ba ang nakalipas? Pero na-fulfill yun sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sa Jesus, tinatawag siya bilang Son of David kasi galing nga siya sa line ni David and siya yung nag-fulfill ng promise that He will be the King forever. Ganyan. Okay? So, that's the 3 names of Jesus Christ. Ano nga yun? Son of God, Son of Man, and Son of David. Okay, pwede po paano kang electric. Thank you. Yan. Sunod, He is the Alpha and the Omega. So, di ko alam kung para sa mga first time narinig na to. Pero isa ito sa tawag kay Jesus, no? He is the Alpha and the Omega. So, anong ibig sabihin nito? Makikita natin actually yan sa Revelations 22:12-13, pero hindi na babasahin. Pero ibig sabihin man lang yan na ang Alpha and Omega is the first and the last letters of the Greek alphabet. Okay, so ibig sabihin, He was from the beginning and He was from the end. Ibig sabihin din that He is the beginning and the end. Ganyan. So, walang may likha sa Kanya. No, nag-exist siya sa pinakasimula, like ano siya, self-existent. Walang naglikha sa Kanya. And He is, meaning that dahil siya ay self-existent, He is also self-sufficient. Ganyan. Hindi niya kailangan ng sino man para mabuhay. So, ganun siya bilang Diyos. No, He is the Alpha and the Omega. Like from first and last. Ganyan. So, ibig sabihin din, ganun pala siya kalaki. No? Kasi nga, tayo, ano lang, like where, nasa gitna tayo, parang ganyan. Tapos si Lord, di ba, walang sino man sa atin ngayon ang nasa pinakasimula. Ganyan. So, marami nang nangyari sa mundo bago tayo nabuhay. Di ba, marami na din ang mga ancestors ninyo. Di ba, dumaan na si Adan at si Eva. Parang ganyan. But, God is from the beginning, and He is Himself the beginning, and He is Himself the end. Ganyan. So, ganun ka-powerful ang salita niya, ay ang pangalan niya na ito. That He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end, the first and the last. Ganyan. So, yun. Isang verse lang na pwede natin tingnan. Colossians 1. Yan. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers, or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. So that's the meaning of being the Alpha and the Omega. He is before all things, and in Him all things hold together. Ganyan. So, nakikita din natin that Jesus is the Alpha Omega. It means that Jesus is the eternal God, and Jesus is the
completeness. Ganyan. So, completeness saan? He is the completeness in salvation. He is the completeness in life. He is the completeness in our salvation and relationship in God. So, walang ibang parang mag-complete sa atin, kundi ang Diyos lamang. Since He is from the beginning and the end. So, parang like, na-feel niya na ang lahat. Parang ganyan. Since doon siya simula at sa bakas. Ganyan. So, yun. That's Jesus as the Alpha and the Omega. Okay, ngayon naman, anong title ni Jesus Christ ang tinatawag sa Kanya? Or names? Yan. Lamb of God and Lion of Judah. Ganyan. So, Lamb of God, yan. Naalala niyo pa ba to? Saan gamit ang mga lambs or ang mga hayop before? Ha? Yan. To sacrifice. No, para saan? Dahil sa kasalanan. So, nang nasa Old Testament, every time, like, ang isang tao ay nagkakasala, kailangan niyang pumatay ng isang bagay para i-offer sa Diyos. Like, pumatay, sabihin, maglabas, syempre patayin yung blood niya. And yung blood niya ang magpapardon ba sa kanyang kasalanan, mag-pay ng kanyang sin. Ganyan. So, sa verse, saan ba ito? Kung nalagay yung verse, pero yung phrase na sinabi dito, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, sa Old Testament, like kung imagine ko nabubuhay ka sa Old Testament, diba, ilang beses tayo nagkakasala bawat araw? Kaya babaan ta, 12. Ibig sabihin, baba na yan. Ibig sabihin, 12 times kang magpapatay ng hayop to offer to the Lord and para mabayaran yung mga kasalanan mo. Ganyan. Pero ngayon, bakit hindi na natin yung ginagawa? Diba? Kasi, yun na nga, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And paano niya ito pinakita? Diba? He was slain for our sins to save us from death and give us eternal life. At ang nangyari, ginawa niya lang ito ng isang beses. Hindi pinapako si Jesus taon-taon para mabayaran ang ating mga kasalanan. Okay? So, hindi na hayop ang nagbayad ng ating mga kasalanan, but it's Jesus Himself. Diba? Diyos, pero nagbayad ng ating mga kasalanan. So, Jesus is the Lamb who takes away the sin of the world. He is the one na nagbayad ng ating mga kasalanan para tayo ay mabigyan ng kaligtasan or ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, even from the Old Testament, ito yung verse 22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So kung walang pagbububo ng dugo, walang kabayaran ng kasalanan. Okay, so because of Jesus, our sins were forgiven completely because of what He has done for us. So kung kaya, Jesus alone is our Savior. Walang ibang tagapagligtas. Like, hindi ikaw ang nagbayad ng kasalanan mo. Hindi ikaw ang namatay. Diba? Hindi ibang tao ang namatay para bayaran ang kasalanan mo. So, only Jesus. So, that is why, when we, narinig natin ang term or ang name na ito na Jesus Christ, the Lamb of God, we remember of what He has done for us on the cross. Na siya ay namatay. So, ang tanong, meron bang iba na pwedeng maging Lamb of God? So, sabi dyan sa verse, 1 Peter na, yung nakabold na lang, but the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. So, walang ibang pwedeng maging Lamb of God, kundi si Jesus lamang. Dahil siya lang ang lamb na walang blemish or defect. Kasi nga before, sa Old Testament, ang lahat ng i-offer mo para mabayaran ang kasalanan mo, kailangan perfect yun. Like, walang itim-itim, walang ngayang di nakaapaki, tugi, parang arugaan, or di siya, pilay or something. So, talagang perfect na animal ang i-offer mo. So, yun nga, dahil nga tao ang kailangan magbayad sa kasalanan ng mga tao, walang ibang perfectong tao na kaya magbayad ng ating kasalanan. So, only Jesus Christ, no? Hindi relihiyon, hindi pare, hindi santo or santa ang pwedeng magbayad ng ating mga kasalanan. Kundi si Jesus lang. Okay? So, ngayon naman, anong ibig sabihin from lamb, like mahina, ngayon biglang Lion of Judah. Lion of Judah. So, anong ibig sabihin, di ba? Ng lion, ano ang parang, when you think of lion, anong definition ang meron kayo? Roar. Ha? King. Yan. So, king, di ba? King of the days. Or, ibig sabihin, Jesus is also referred to as king, yan, bilang lion. Ganyan. So, again, babalikan natin yung
yung kahulugan ng mga kanina about Jesus being the king, diba? Sabihin, meron nga siyang highest authority, he is the ruler, protector, he is the judge, he is the provider. So, ganun ang pagiging king na Jesus. Hindi siya pumapalya sa kanyang trabaho. Diba? Parang isipin natin na, like sa government natin, he is like a president. Diba? Ang president, ang mga nag-rule, pwede silang pumalya sa trabaho nila. But Jesus is the king. He is the perfect king. Hindi siya pumapalya sa kanyang gawain. To provide for us, to take care of us, ganyan, to protect us. Ganon. So, yan. He is the Lion of Judah. And, ano nga yung isang title? Isang name niya? He is the Lamb of God. Okay, so pang-ilan na ba to? Hanggang anong oras ako? 7. Charot. 6 minutes na. Yan. So, isa, the great high priest. So, yun ang isang name ni Jesus Christ. He is the great high priest. So, balikan natin ano ang role ng high priest sa Old Testament. They serve as representatives of God to the people, and also they also serves as representatives of the people to God by offering sacrifices. So yun nga, yung kanina, being the Lamb of God, si Jesus, yung background ng pag-offer, ang gumagawa nun, mga priest, no? Kasi nga, ang normal na tao, hindi sila pwedeng makalapit or makapasok sa templo without, yun nga, na talagang priest lang ang pwedeng gumawa ng pag-offer. So yun yung trabaho ng priest. Sila yung representative ng God to people, like God can speak through the priest to speak to people, and also yung ang mga tao ay pwedeng makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga priest. Ibig sabihin, sila? Mediator. But, sabi dyan, their ministry was temporary. So, hindi naglalast. So, sabi dito, sa Hebrews 4:14, ito na yung verse na nagsasabing, Jesus is the great high priest. Ganyan. So, ano ibig sabihin ng inihalin tulad si Jesus sa isang high priest sa Old Testament, but he is like much greater. Diba? And he is the great, hindi lang high priest, but great high priest. So, sabi dyan, basahin niyo na lang. Ganyan. So, Jesus' priesthood is forever. Yan. Jesus is sinless and perfect. He offered a better sacrifice. Yun na, sarili niya ang in-offer. No? Hindi siya nag-offer ng hayop para bayaran ng ating mga kasalanan. Sarili niya mismo. Imagine, di ba? Kung kaya, siya ang naging great high priest kasi sarili niya mismo ang ibinigay niya to offer for our sins, and ang payment niya is complete. Diba? Wala na tayong pwedeng gawin, kundi mag-believe na lamang sa ginawa niya para sa atin. Mag-believe that His death on the cross is enough to pay for our sins. So, Jesus is both the priest and the sacrifice. Amazing, no? And because He is the great high priest, He gave us true access and relationship to God through His death. Kaya again, wala nang ibang mediator, wala nang ibang tagapamagitan. Si Jesus lamang ang naging tagapamagitan. So ngayon, dahil siya ang great high priest, pwede na tayong lumapit sa Diyos through Jesus Christ. Hindi na natin kailangan ng someone para makipag-usap pa siya sa Diyos para sa atin. Parang ganyan. And even the building, di ba? Hindi na kailangan ng parang ang presensya ng Diyos ay nasa simbahan lang kaya. Ganyan. But because of what Jesus did for us on the cross, like, may access na tayo sa Father kahit saan man, anytime and anywhere. Ganyan. So, yun yung ginawa ni Jesus. Kung kaya siya nga ay ang great high priest. So, He stands as the mediator for us to reach God the Father. He is Himself the sacrifice that was offered to pay for our sins. Okay? So, ano ang name ni Jesus doon? He is the great high priest. Okay. So, ngayon, He is the Lord of Lords and the King of Kings. So, ano ibig sabihin ng He is the Lord of Lords and King of Kings? So, sabi dyan, it speaks about His authority as the highest of all. Diba? Highest of all. Again, kung sino man ang kilala nyo na president, na king, na gusto nyong makita or na-amaze kayo sa kung paano siya mag-rule or mag-lead. Ganyan. So, wala lang siya. Kasi si Jesus, ang pinaka-authority, ang may highest authority sa lahat. Ganyan. So, walang iba. No? Kaya nga, Lord of Lords and King of Kings. Ganyan. And this also means that He is going to return one day to rule the earth as well as how He wants to rule in the highest place in each of our lives. And sabi dyan, He rules over all powers
Ibig sabihin, Jesus is greater than every other leaders or kingdoms. Ganyan. So, ang sinasabing ito na name niya, King of Kings, Lord of Lords, nagpapakita na siya ang may pinaka-highest authority. And ang isang kahulugan din na, meaning, isang araw, babalik siya to rule. Ganyan. No, yun nga, yung may nakapagtanong sa amin last time, may totoo ngayon ate na may someone ngayon na mabalik. Di niya alam kung sino yung someone. May someone ngayon na babalik para ngayon, magparusa ngayon sa mga tao. So yun yung tinutukoy dito, na He will be the King na babalik para mag-rule sa mundo. Ganyan. So, He is not just someone. He is Christ. He is God. Ganyan. So, that is why it's very important to make Christ the Lord of your lives and the King of Kings of your life. Dahil, yun, babalik siya to rule. So, ang tanong, di ba? Like, kilala ba natin siya? Or tayo ba ay magiging parte ng kanyang kaharian kapag bumalik siya? Or hindi hope ang nararanasan natin ngayon or fear dahil babalik siya dahil hindi natin siya kinikilala bilang hari. So yun na yung sabi ng kakilala namin ni Helen na babalik niya siya para tapok sa in something, parang arugaan. So, yun yung nakakatakot, no? Kapag hindi natin tinanggap, kinilala si Jesus bilang ating hari at Panginoon, yun yung pwedeng maranasan natin na ang pagdating niya ay isang, nakakatakot na sitwasyon. O kaya naman, ang pagdating niya ay isang masayang selebrasyon ng pagkakilala, ng tatagpo natin sa Kanya. So, what will you choose? No? To wait for Him na may takot or to wait for Him with excitement? Ganyan. So, paano yun, no? To accept Christ as your Lord and Savior. Ganyan. So, yun. That's His name, the Lord of Lords and the King of Kings. So, kung kaya may mga ibang authority sa buhay nyo na natatakot kayo, parang ganyan, you remember that Christ is higher than them. Lalo na kung ang kanilang parang command sa inyo is against the Lord na. Parang ganon. So, you have the, like, Jesus Christ na may mataas na tungkulin, kaharian sa lahat. Okay? So, ngayon, God with us. Ano naman ibig sabihin ito ng God with us? So, makikita natin yan sa Matthew 1:22-23. So, basahin nyo na lang, sabi dyan, Emmanuel, which means God with us. So, anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, He came near us or He came down for us. Ibig sabihin din that He is present, hindi siya Diyos na malayo, and He is inviting us to have a relationship with Him. No, hindi lang siya yun nga, typical na, parang si Jesus na yan, like, harayo, tapos may kaput lang na dakula na dinidor. Okay, yan. So, yun, He wants to be close to you, no? God wants to walk with us, and He wants us to walk with Him. So that, yun yung meaning ng God is with us. Gusto niya ng malapit na relasyon sa atin. And paano niya ito pinakita? Diba? Yun nga, yung kasalitang Jesus, that Jehovah saves or God saves, na siya ay pumunta dito sa lupa para mamatay para sa atin, pagbayaran ng ating mga kasalanan. And sabi dyan, because Jesus died and saved us, we can now enter into this close relationship with God, with Him, with the Father, and with the Spirit. With Jesus, with the Father, and with the Spirit. So, dahil yun kay Jesus, na pumunta siya dito para bayaran ang ating mga kasalanan. Kung kaya ngayon, pwede na tayong maging malapit sa Diyos. Hindi na siya like malayo, ganyan. Kundi talagang closer relationship ang dinidesire niya sa iyo. So, ang tanong, di ba? Do you have a close relationship with Jesus Christ? And alam natin na magiging malapit lang ang relationship natin with God kapag meron tayong Jesus sa buhay natin. And then, by accepting Jesus Christ in our life, no? By just telling Jesus Christ, Jesus, I want you to come into my life. I want to be close to the Father. And I know that I can only know Him, ganyan, through you. Ganyan. Sa pamamagitan mo lang, pwede kong makilala ang Ama at magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. So, yun, that's His name, Emmanuel, God with us. Si Eman. Kapangalan niya. Ay, ipinangalan si Eman. Doon. Gapa. So, sunod, Jesus the
Ano yan? Jesus the cornerstone. So, yan, that's, pang ilang week to? 10? LDG 10? Or, di ko lang. Yan, so last November 5. So, sabi dito, what is a cornerstone? Para maintindihan natin kung bakit si Jesus ay cornerstone. Anong cornerstone? So, it's the key foundation for the entire building. Yan. So, that's the source of support upon which everything rests and finds stability. The main stone placed at the corner to guide for the workers to finish the structure. It makes all construction areas align and measure correctly. Ganyan. So parang, yun nga, sa panahon natin ngayon, I think daw is, ano siya, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay, kolong. Ano ito? Pundasyon, poste. Ayun, poste, pundasyon, kolong. So, yun. Like, nung panahon, isa lang itong cornerstone. So, kumbaga, without the cornerstone, hindi ka pwede mag-expect na stable ang isang building. Diba? So, isa lang, hindi siya pwede maging 2 or 3. Parang ganyan. So, kung kaya, very important na tawagin si Jesus na cornerstone dahil talagang nag-iisa lang siya. No? And what does it mean that Jesus is the cornerstone? Sabi dyan, it means He is the foundation of everything in our lives. And it also means that it is Christ who we will follow to live a straight path or stable life. Gaya na isang bahay, di ba? Stable lang siya kapag sa ngayon, like, maraming poste or talagang maayos ang paggagawa. Or sa mga panahon kung saan yung parang historical background, bakit cornerstone ang tawag, is ganun din. Kung may cornerstone, isang cornerstone sa bahay, ibig sabihin, stable din ang isang bahay. So kung kaya, ganun din. Kung si Jesus ang cornerstone, ganyan, mahalaga na nasa atin din siyang buhay para tayo din ay magkaroon ng stable life. Ganyan. So sabi dyan, He is also critical for salvation, for stability, and fruitfulness in our lives. So, yan. Sana nagets nyo, no? Na si Jesus bilang cornerstone ay napakahalaga. Ganyan. Siya dapat ang pinakapundasyon ng ating buhay. Like, if He is your foundation, diba? Ibig sabihin, hindi ka din magigiba. Like, ano man yung mangyari sa buhay mo, if Christ is your foundation, stable ka talaga. Ganyan. So, hindi dapat ang pundasyon ng ating buhay is grades, ACADS, relationships, family. Kasi kapag nawala sila, sabog din ang buhay mo. Parang ganyan. So, you make Christ the foundation, the cornerstone of your life. Yan. Kikita mo ang stability sa iyong buhay. So, that's it. And, yeah, this is the foundation for our lives upon which we must build and upon which we must rest and trust. Okay? So, sunod, wonderful. Ano yan? Pabasa po. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay, so, galing yan sa Isaiah 9:6. So, kung makikita niyo sa verse, yan, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amazing, ang daming description kay Jesus Christ. And, alam niyo ba na ito ay alam niyo na, para sa mga nakadalo ng time na ito ay prophecy, di ba? Naisulat ito, sobrang tagal ng panahon bago ipanganak si Jesus. So, again, it points to Jesus Christ. Simula pa nung dati-dati, talagang ipinangako na ng Diyos na may darating na isang bata na siya ay Diyos mismo. Ganyan. So, isa-isay natin itong mga names niya. Hindi natin tingnan, pero ang makikita natin from Matthew chapter 1, verse 21 to 22, yan, it points to Jesus Christ. Since sinabi ito nung panahon na ang anghel, Gabriel, ay nakipag-usap kay Maria. So, nag-quote ng verse from the Old Testament. Ganyan. So, ano ibig sabihin na si Jesus ay Wonderful Counselor? So, yun yung kahulugan dyan. Yan. Ang wonderful from the Greek word, peli, ibig sabihin, i-highlight ko na lang itong word, beyond human understanding. So, ganun pala ang wonderful, no? It's beyond human understanding. And yun nga, nangyari daw ito, meron lang 5 times sa Old Testament na ginamit ang wonderful na nangangahulugang pele or beyond human understanding. Isa itong verse, no? Sa Isaiah 9:6. So, ang counselor naman, ibig sabihin, yun, again from Greek, yan, to give counsel,
Yowes, diba? To give counsel, to advise, or to guide purposefully. Yan. So, when do we need counsel? When facing a dilemma or big decisions, and when facing different pressures. Yan. So, ngayon, how wonderful is His counsel? So, makikita natin dyan na, number 1, beyond understanding. It works everything out. It is for our good, and it is manifested in Christ. So, ang ganda malaman that Jesus Christ is the wonderful counselor, no? Like, again, kung magsisik tayo ng counsel and advices from people, I think hindi siya nag-work out, gaya ng sabi dyan, number 2, hindi siya nag-work out everything. It works out everything, ano? It works everything out, diba? And sometimes, it is not for our good. Parang ganyan. So, parang, ang pinupunto ko lang is, ang mga counsel ng ibang tao, they can, fail. Or hindi sila perfect para sa atin. But the counsel of Christ is really perfect. It's really wonderful. Na wala ka nang hahanapin pa. And ang kanyang counsel is like the best for us. So, very important na when we are seeking decisions in life, we seek Christ first. We seek Jesus first. Ganyan. We ask Him first. Kasi ang kanyang counsel ay wonderful, beyond human understanding. Beyond human understanding. So, Jesus wants to give us wonderful counsel. Number 2, mighty God. So, mighty means gibor. Ibig sabihin, warrior, hero, or champion. God, meaning the mighty one. So, sabi nga niya rin ano ito? The mighty, mighty God. Ha? Oo. Kasi mighty na si... Ha? Basta yun, like, ganun talaga siya ka-mighty. Di ba? Naulit, si Gibor, mighty na. Si God, mighty one pa. Parang ganyan. So, like, mighty. Parang ganyan. So, when Isaiah used Al Gibor for Jesus, it tells us that Jesus is indeed God. Yan. Ganun siya ka-mighty ba? So, how He displays His might? Una, in creation, di ba? Kung paano niya nilikha ang lahat. Ganyan. He is mighty on earth. Yan. So, maraming mga miracles na ginawa siya. Di ba? Tigil niya yung bagyo. Yan. Bumuhay siya ng patay. Marami siyang pinagaling ng mga may sakit na hindi kaya mapagaling ng iba. So, He is mighty in creation on earth, and He is mighty to save. Yun. Yung kanyang pagliligtas is really mighty. No? And kahanga-hanga din yung kanyang ginawa para sa atin. And also, He is mighty in the future. Yun nga yung sinabi ko sa Lord of Lords and King of Kings. Babalik siya. No? And ang kanyang pagbabalik, He will rule, He will reign, and He will judge. So, makikita doon ang kanyang kapangyarihan din. So, that's Christ being the mighty God. And sunod, everlasting Father. So, sabi dyan, from Greek word, eternal. Hindi ko na basahin, hindi ko lang. But it appears only once daw lang. No? Hindi sabihin ng Abi, Father of, and yung ad is everlasting. So, kumbaga, that word means the Father of eternity, or He is the Father forever. So, the child to be born is also the creator and origin of everything. Paano yun, di ba? Like, ipapanganak pa lang siya, pero He is the creator and origin of everything na. Yun nga, kasi alam natin na si Jesus ay hindi lang normal na tao, kundi siya mismo ay Diyos, di ba? And He is also the Father of, He is a Father forever, no? Ang mga ama natin sa lupa, hindi sila forever, di ba? Sa kabilang bahay, ang iba, ganyan, nawawala, like namamatay, ganyan, or may mga failures, di ba? Hindi enough yung pagpapakita nila bilang tatay. But Jesus Christ is a Father to us. And ang kanyang pagiging ama niya is forever. Ganyan. So, amazing, no? Na ganun si Jesus sa atin. He is a Father to you. And paano niya ito pinapakita? How is Jesus a Father to us? Una, He cares for us and protects us. Pangalawa, He is always with us. Hindi siya, He will never leave us or forsake us. And, yun. So, talagang sapat ang pagiging ama na Jesus, no? Na, kung hindi, again, if nag-fail ang mga earthly father natin, the Father in heaven, Jesus Christ Himself, will never fail. Like, yun, ang kanyang pagiging ama sa atin ay pangwalang hanggan. At ang kanyang pag-care and pag-protect sa atin, at ang kanyang pagiging laging kasama natin. So, do you want Christ to be your Father forever?
Yan. So, we accept Christ. Diba? Yun yung application. We accept Him to be our Lord and Savior. And that's only, like only then He can be a Father to us. Okay? So, last, and sunod sabi na Yams, Prince of Peace. So, sabi dyan, Prince of Peace literally means Chief or Commander of Peace. Like, He is the Prince of Peace. Ganyan. Commander of Peace. So, saan siya nagdala ng peace? Una, in our relationship to the Father. And pangalawa, in storms in life. So, itong number 1, ibig sabihin, because of Christ, mayroon na tayong peaceful relationship with God. Diba? Kasi nga, itinuring tayo ng Diyos na kaaway niya nung hindi pa natin kilala o tinatanggap si Jesus sa ating buhay. But nung nakilala natin si Jesus at nag-decide tayo na tanggapin siya sa ating buhay, we have peace with God. Ganyan. So that is why Jesus brings relationship, peace in our relationship with the Father. And again, in storms in life. So if you have Christ, may ganda nga, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Ganyan. So, having Christ in the storm, it makes you smile. Parang ganun dapat yung effect. Kasi nga, perfect peace yung ibinibigay niya sa atin. He is the commander of peace. Ganyan. So, diba, chaotic ang mundo. But if you have Christ, you have peace. Ganyan. So, very important that, again, we know Christ as our Prince of Peace. Okay, so ngayon, the last 7 names of Jesus Christ, it's the 7 I ams of Jesus Christ. Yan. So ito ay siya mismo ang nagsabi. Hindi, iba ang nagsabi nito sa kanya. Okay, hindi nga yan, sinabi ko, si Julian, magaling yan mag-drawing. Pero itong 7 I ams, si Julian mismo ang nagsabi, magaling yan mag-drawing. Ganyan. Okay? So, siya mismo ang may sabi. Ibig sabihin, mas talagang reliable ito kasi galing mismo ito sa kanya. So, ano yung pitong description ni Jesus Christ about Himself? Una, bread of life, light of the world, good shepherd, gate for the sheep, resurrection in the life, the way, the truth, and the life, and the true vine. So, isa-isayin natin, bread of life. Yan. As the bread of life, yan yung verse. Sabi dyan, He gives us eternal life and full and meaningful life. So, yun yung ibig sabihin, diba? When Jesus said that He is the bread of life, eternal life ang gusto niyang ibigay at siya lang ang may kakayanan magbigay ng ganap, ng full at meaningful na buhay. Ganyan. And sabi dyan, diba? Like, kumbaga, siya lang ang magsasatisfy sa atin, diba? Bread, kapag kinain mo, nabubusog ka. So, si Jesus din, kapag pinapasok mo sa iyong buhay, mabubusog ka din. Like, He will satisfy you, and He alone can satisfy you. So again, full life ang gusto niyang ibigay sa atin. Okay? So that's Jesus as the bread of life. Pangalawa, light of the world. So sabi dyan, He is the only source of clear guidance in our lives and the only source of true salvation from the darkness of sin, death, and hell. Ganyan. So siya din, liwanag. Siya lang ang liwanag ng mundo. Light of the world. Ganyan. So, He gives the clear guidance in our life. So, very important, again, to have Jesus as the light of your life. Ganyan. And as the bread of life. Okay, so that's the 2 names, the bread of life, na nangangahulog ang siya ang? Anong ginagawa ng pagkain? Nagsasatisfy, diba? And light, nagla-light. Yan, nagbibigay liwanag, it gives us clear guidance. Okay? Pangatlo, Jesus is the resurrection and the life. So, yung story, nung nag-share nito, yan, kinuha doon sa yung story na may binuhay si Jesus na patay. Diba? That's the miracle na ginawa ni Jesus Christ. Nung binuhay niya ang isang patay, si Lazaro. So, sabi dyan, when Jesus said that He is the resurrection and the life, it means, pakibasa po, He was claiming to be the source of both. Yan, resurrection and eternal life. And ibig sabihin din, there is no resurrection and no eternal life apart from Christ. So, yan, karugtong na siya dito ng sunod na name ni Jesus Christ na He is the way, the truth, and the life. Galing sa John 14 verse 6. So, ibig sabihin ng Christ as the way. Sabi dyan, Jesus is the actual path or road that
one must take to enter the Father's presence now and in heaven. So yun nga, no, walang ibang daan papunta sa Ama, kundi si Jesus lamang. So alam natin yan, hindi nga sinabi na He is one of the way, but He is the way. Ibig sabihin, He is the only way. Ganyan. So very important to know this, no, na si Jesus lamang ang daan. Walang ibang daan. Hindi relihiyon ang daan, hindi kung sino man ang daan, no, kundi si Jesus lamang ang daan para tayo ay maging malapit sa Ama. Okay? So, sunod, Jesus as the truth. Ibig sabihin, Jesus is real. No? He is the true path to salvation, and Jesus Himself is the definition of truth and the author of truth. Okay? So ngayon, sa mundo, marami ng truth, no? Na truth na ngaya ang arong kaining bagay, na okay na ngaya ang, ano mga kayo sabing truth? Like, ano nga, for example, same-sex marriage. Like, truth na ito kasi ito si nafe-feel nila, parang arugaan. But we have to remember that Christ is the truth. He is the definition of truth, no? And He alone knows what is the truth. Parang arugaan. So, sa iya ta ito yung hilingon, Lord, is this the truth? Lord, sinasabi kang mundo na ini si truth, no? Na okay lang ini, na pwede ini dibuhon, ganyan. But, ito ba talaga, Lord, ang sinasabi mo? So, since Jesus Christ is the truth, siya ang source of truth. Okay? So, Jesus is the life. So, dyan, it means that Jesus gives physical life as the creator and sustainer of that life. And Jesus gives spiritual life as our Savior from sin. Ganyan. So, He is the life. He is the source of true life. Like, hindi ka buhay apart from Christ. Like, you can, it is not true life if you are apart from Jesus Christ. Hindi siya totoong buhay, hiwalay sa Kanya. Okay? So, Good Shepherd, sabi dyan sa John 10:11, He is the Good Shepherd. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, He is the one who knows us, cares for us, protects us, and leads us. Ganyan. Ganon ang pagiging Good Shepherd na. Hindi lang siya basta shepherd, kundi He is a Good Shepherd. Nakilala niya tayo at ang kanyang gawain is perfect to take care of us, to lead us, and to protect us. Ganyan. So, sabi dyan, in the Bible, a good shepherd knows his sheep, leads them to safety, protects them from danger, provides food and rest, and cares for the weak and poor. So imagine, we are His sheep, and He is our good shepherd. At ito yung ginagawa niya sa atin. Ganyan. He knows us, He leads us, He protects us, provides for us, and cares for us. What a good shepherd, di ba? So, that is why, again, very important to have Christ in your life, and let Him be the good shepherd ng iyong buhay. So, the last, hindi pa pala. Gate for the sheep. So, sabi dyan, yung picture, sheep were kept at night in a pen with only one entrance. There was no physical gate. Yan. So, that is why the shepherd slept at the gate. So, baga, ang shepherd mismo ang nagiging gate kasi nga based sa picture, walang gate. Siya mismo ang pwedeng daanan ng tupa para pwede niyang makita na may nakalabas. At siya rin ang pwedeng daanan ng kalaban para pwede niya rin maprotektahan ang sheep kapag may papasok na kalaban. Parang ganyan. So, again, a very important name of Jesus. Na sinabi niyang, He is the gate for the sheep. So, ibig sabihin din nito ay, siya ay shepherd na Jesus is our shepherd, is our protection, access, and safety. And He guards and provides for His sheep personally. And His presence is the way to safety and life. He is the only door to salvation. Sa Kanya, again, the way. Sa Kanya lamang dadaan. He gives access to pasture, spiritual life, and abundance. Ganyan. So, yan. That's the name. That's isang pangalan ni Jesus. He is the gate for the sheep. And the last one, true vine. Okay, so galing siya sa John 15:1-5, na kung saan sinabi na Jesus, He is the true vine. Ibig sabihin, sabi dyan, He is the source of life, growth, and fruitfulness for every believer. Ganyan. So, mahalaga na tayo ay konektado sa Kanya. Siya yung vine, tayo yung mga sanga. No, na tayo ay mamumunga kung tayo ay connected sa Kanya. So, kaya niyo yun maintindihan, no? Like, even isang kahoy, tumili lang kayo ng isang kahoy, diba, na yung body niya, kasi kapag ang sanga, hindi siya connected, ibig sabihin, ano siya? Alam. Dry, okay. Dry na siyang, dahon or branch, diba? Ibig sabihin, hindi siya mamumunga. So, that's why, kung sa Jesus ang vine, or sa Jesus ang
body kang tree, we have to be connected to Him. Doon ka lang mamumunga. So sabi nga dito, it leads to fruitfulness, no? Kung si Christ ang ating true vine. Ganyan. So, do you want a fruitful life and a true life? Ganyan. So, you need Jesus Christ. Okay. So, that's the 7 names of Jesus Christ. Pwede ba natin isa-isahin? Una, Bread of Life, Light of the World, Good Shepherd muna. Good Shepherd, Gate for the Sheep, Resurrection and the Life, the Way, the Truth, and the Life, and the True Vine. So that's the 7 I ams of Jesus Christ. Okay, so that's it. That's the name of Jesus Christ. So, ang dami pero kung naalala niyo yung mga unang lesson, yung intro about the names, sobrang daming names pa ni Jesus Christ. So, konti pa lang ito na nalalaman natin, no? And like, ang challenge para sa inyo is to know more about His name. Ganyan. Kasi nga, again, marami pang names na sinasabi sa Kanya, sa Kanyang mga salita. So, ilan lamang ito sa mga highlights. Ganyan. So, anyway, the last point na pwede kong sabihin is, Jesus is inviting you to have a relationship with Him. Gaya ng sinabi niya sa Revelations 3:20. Atini. Revelations 3:20. Yan. So sabi dyan, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. So this verse ay nagpapakita na He wants a relationship with you. No? So, again, kung lahat ng names na yon ay may magandang bunga para sa atin. Diba? Pero hindi natin yon may experience kung hindi tayo magde-decide na papasukin siya sa ating buhay. Diba? Kasi yung lahat ng names na yon nasa Kanya. So, if He is out of your life, paano mo ma-experience lahat ng promises niya na sinabi doon? Lahat ng definitions ng mga names na iyon. Okay? So, if you want to experience the blessings of those names or yung mga promises of those names, you have to accept Christ in your life. Okay? So, doon mo lang mararanasan ang mga bagay or ang pagiging personal niya sa iyo. Ganyan. So, kung hindi mo nagagawa, just do it sa pamamagitan ng isang panalangin. No? Na nagsasabi ka lang na, Panginoon, gusto kitang pumasok sa aking buhay. I want you to be my Lord and my Savior. Dahil naniniwala ako na ikaw lamang ang may kakayanan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ginawa mo na para ako ay iligtas. So, kailangan ko lang maniwala na sapat ang ginawa mo sa krus. At ngayon, ako ay naniniwala na ikaw ang nagligtas sa akin. So, yun. Like Jesus coming to my heart, coming to my life. And that's it. Kapag ginawa mo yun, kapag pinapasok mo siya sa iyong buhay, kapag yun na, like, when you enter into a relationship with Him, talagang may relasyon ka sa Kanya. So, ang commitment niya ay kagaya nga daw nito. Like, hindi siya mawawala. Pwedeng ikaw lumayo, pero kapag may relasyon ka na kay Jesus, ganun siya, like, parang pusit. Charot. Ganun. Sinahabol ka niya kasi nga, committed na siya sa'yo. Ganyan. So, ang ganda, no? So, it's a picture actually of marriage, parang ganyan, na committed. Diba? It's like a covenant of God. Ganyan, na hindi dapat nag-break, parang ganun. So, again, very important to have a relationship with God, with Christ. He is inviting you. And binigay niya na si Jesus ang daan para magkaroon ka ng relasyon sa Ama. So, that's it. Let's pray. And may games pa si Rina. Lord God, we thank you. Salamat po sa mga reminders na ito. Amazing, Lord, that you have so many names. Indeed, nagpapakita po na ikaw ay Diyos. Ikaw ay sobrang laki na hindi ka namin kayang, makilala ng lubusan habang kami dito ay nasa lupa. But we thank you, Lord, na if we have Jesus Christ as our Lord and Savior, kapag andito po siya sa aming buhay, we can fully know you in heaven one day, Lord. So, we thank you na binigyan niyo po kami ng access sa inyo sa pamamagitan po ni Yesu Cristo. And kami ay confident kung tinanggap po sa aming kanalit sa aming buhay na one day, we will see you face to face. Na hindi na lang po like names and description ang pwede namin like alam sa inyo. But we will really see you, Lord. And personal na po ang aming pagkakakita sa inyo, Panginoon. So, salamat din na even now, you are inviting us for a close relationship where we cannot just know you by, again, description or
mga pangalan lang, kundi we can experience you, Lord. And that's different. Iba ang just pagkilala at iba ang talagang maranasan ka. So, salamat, Ama, na dito pa lang sa lupa ay pwede ka na po namin maranasan. So, thank you, Lord, again, that it's because of Jesus Christ that we can know you, Lord, and we can experience you po in our lives. So, thank you, Lord, may we really decide to really accept you in our life, Lord. And kung tinanggapan na namin, nawa, mas palaguin pa namin ang aming relasyon po sa inyo. So, salamat, Ama, at tapain panalangin sa pangalan po na iyong Jesus. Amen. So may mag-game sa una sa entry na before tayo before commercials and service. So may common entry na for the game. Hello. Yan, nakinig ba kayo? Yes. Nakinig ba kayo kay Ate Sel? Yes. Okay, so sige daw. Kunyan, magkakaupa kita ng game review. Lagi namin ito ginagawa sa mga bata. So, sana maging bata kayo ngayon. Checks. Ganyan. So, binilan ko kayo kanina. May 25 kayo. So, mag-count tayo muna 1 to 4. 4 groups tayo ngayon. Magkakaroon tayo ng 3 games. And ang winning team, syempre may premium. Wow! Ganyan. Dali na. Count the 1 to 4. Lakasan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ay, there is chance. 2, 3, 4. 1, 2, echo. 3, 4. 1, 2, 3. Gusto mo sumabay? 4. Okay lang yan. Sige na po. Yung team 1, buuhin na natin agad. Pwede siya ng oras na. Team 1, team 2, team 3, team 4. Sit in circles. First team to assemble may 5 points. 1, 2, 3, 4. Ala, sino clue? Echo to. Let's go, Echo. First team to assemble. Raise your hand. Team 1 ba yan? Team 2? You didn't listen to me. Sabi ko ring 1 to. Team 2 doon. Team 3? Good? Kamusta kayo? Okay, first team to assemble. Team 3. 5 points. Wala pa nga, 5 points na agad kayo. Kaya dito ka na. Ikaw scorer, 5 points na agad sa mga. Feeling ko lang You're on first team to assemble. Ate, Charles, lang ka na lang. Ha? Okay lang yan. So, assemble. Kuya Dawan, pati ka na lang. Okay. Okay, sige. Okay, so may binibigyan ngayon si Kuya Duan ng mga materials for the game. Per team, meron kayong mga assigned personnel. Ayan yung mga nakatayo sa team nyo. Magpakabit kayo kasi sila yung scorer nyo. Ayan, sila yung scorer nyo. Puri-puriin nyo na sila. Kasi magbibigay sila sa bawal magsuhol. Okay, sige. Para sa unang laro, bago ko explain, gusto ko patasan muna tayo ng energy. Team 1, palakasan ha. Pag nagsabi akong ready na, sabihin nyo, aha, palakasan. Team 1, ready na! Okay, sige. Kaya nyo yan, guys. Team 2, Team Ate Chows. Ready na! Okay, malakas. Team 3, magpapatalo ka. Ready na! Team 4, ready na! Wow, ready na talaga sila. Okay, sige. Ang unang laro nyo, ay, ang tawag, complete me. Hindi man. Mag-choose muna kayo ng isang representative
dapat magaling siyang humawak ng baso. Dahil ang gagawin niya, i-flip the bottle muna, saka kayo bibigyan ng mga puzzle pieces ng inyong mga team leader. Assigned personnel. Ganyan. Okay, pipili na. Team 1, sino sa inyo? Flip the bottle. Ate Jules. Team 2? Sino? Tayo na. Team 3. Wars. Team 4. Sa unahan ko kayo, guys. Or dito na lang kayo sa gitna. Para makita kayo ng mga team, yung personal. Okay, wait lang. Di pa, guys. Diba? Explain ko muna. Gusto niyo ba ng minus? Wait lang. Explain ko muna, guys. Eko, gusto niyo ba ng minus 1? Wala pa kakain score? Makinig na muna sa akin para madali lang tayo. Okay, so yun yung role ninyo. Kayo ang mag-flip ng bottle. And every time that you would flip the bottle, ang mga assigned personnel may ibibigay sa team member ninyo ng mga puzzle set. Ayo? And every puzzle set, ididikit nyo sa isang bond paper. Ayo? Ganyan. Tapos, syempre, yung puzzle set, may kakibat na pangalan ni Jesus, name of Jesus. And you would write down the name of Jesus sa likod nito. You would only have 5 minutes in total para magawa makumpleto yung lahat ng 4 na puzzle pieces. And within 5 minutes, you could get 20 points. Total of 20 points. Iya? Okay, so ang goal niya mag-flip ng bottle 4 times. Okay, bala kayo. Basta nagaan start ang time nyo. Opo, basta maka-flip na kayo ng bottle 4 times. Kasi 4 sets to. Nag-gets niya ako. Tuloy-tuloy yung pag-flip. Ngayon maka-apat na flip. Isang puzzle. Yan. So, kasan nyo lang. Tuloy-tuloy. Pero sabihin nyo sa assigned personnel na naka-flip kayo. Pero malaman niya. Raise hand na lang lang. Saan nyo gusto? Doon na lang daw kayo sa team nyo. Para malapit. Doon kayo kay assigned personnel nyo lumapit. Okay. Apo, pare-parehas ito. Kahit anong personal. Okay. Sige po. Wait lang, di ba? The one who would hold the cup, -5. Isusulat kan. -5. 0 points na kayo. Ay, strict din. Gusto ko matapos pa tayo. Pero na. Wala na kayong punta sa... Okay. Sige daw. Pag nag-stop akong go, saka lang kayo maghahawak na. Okay. Ready. Get set. Go! Okay na. Nakakatayo na. Nakailan ka na. Dalawa. Ito, may other pa. Okay. Flip na yung 4 dito. Sige naman siya. Guys, ididikit ko yan sa wallpaper kasi susulatan nyo. Last na Jules. Para makahelp ka na Jules. Jules, ito. Para. Buuin mo na. Nakatay pa ako. Tapos, 352. Minutes 52. I-glue nyo ha. Asa na yung glue nyo? 349. Didikit ko ano ba?
minutes 49. Magawa mo na kayo. Sorry. Meron pa. Apat. Apat din natin ba? Nakapat na kayong clip? Nakapat na kayo? Go, 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 go. Kapag na kayo. Unahin ko yung to. Anong kanya? Meron pa? Sige lang, okay lang kahit lumampas. Tama yan. Sana, sulatan pangalan. Sa likod. Oo. Sure? Sinulat na yun na. Sinulat na yun na. Okay, ilang minutes na lang? 1 minute na lang daw sa iba. 1 minute 22. O, sulatan na yun. May nakikita ako nakatatlong puzzle pieces na. Tama yan. Yung ano, yung puzzle. Sige daw, malaman daw. 8 pieces yan. O na, ito sige. Tama yan. Secret check ko yan. Sabi ko lang kinukuha ko. Team 3 is leading. Nakatablo na sila. Now under 4 puzzle. Ito na yung tayo. Into the assigned personnel. 7, Okay. 5, Yan. 4, 3, 2, 1. Timer. Okay. Hands up. What's up? Para sa Sino ba? Okay lang. pangalan. Sige, alam mo na Sino ang hindi natapos? Pag hindi natapos sa puzzle, it's okay. Just guess the name. Pero huwag na magbuo. Gusto nyo ba -5? Hands up. Isulat na lang yung name. Kasi may bawal na. Isulat na lang yung name. So, -5. Team 4, -5. Magbuo sila ng puzzle. Kuya Doms, write down -5. I told you na buo ng puzzle Huwag na -5. magbuo, huwag na magbuo. Just write the name. Okay, ano nga name niya? Tama? Okay, ibigay mo sa assigned personnel para makapunta na tayo sa ating second game. Oo. 10, 9, 8, Bigay. 7, Dalawa yung nabuo nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Sit in circles. Bakit? Okay. Okay. Sige. Congrats! Natapos nyo.
Okay, sige. Form online. Ating one muna. Okay, ang gagawin nyo, may magta-timer sa 10 minutes, Kuya Duman. Timer 10 minutes. So, ang gagawin nyo lang, may mga name written ni Jesus. Ayun, dito sa board ta. May word 3 points kasi madali lang siya. May word 5 points. May word 10 points. So, depende sa inyo kung ano pipiliin nyo. Basta choose one. And yung akin nyo yung name. Okay? And, kayo naman mga team member, choose one representative. Siya yung magataas ng kamay. Paunahan magtaas ng kamay. Okay? And wait to be recognized bago kayo magsasalita. If nakarinig ako ng may nagsalita, -1 sa group nyo. Ayun? Wait to be recognized, saka kayo magsasalita. Naiintindihan? Yes. Okay, very good. So, sige. O, sige. Team 1 muna. 10 minutes. With 1. Starts. Wait lang, lahat kayo ha. Pwede kayo tumaas ng taas ng kamay. Sino representative nyo? Ikaw. Sino sa inyo? Team 2. Echo. Team 3? Ay, Team 3. Ay, Team 4? Si Joe. Okay, paunahan. Magtaas ng kamay. 10 minutes lahat. 10 minutes lahat na yan. Sabay na? Oo. Ay, wait lang, sabay na. Ay, hindi sabay-sabay. Siya muna mauna mag-acting. Lahat sasagot, pero siya muna una-acting. Okay, sige. 1, 2, 3. Go, pili ka. 10 minutes. Isang name. Hindi, ako nag-acting siya. Hindi niya ako. Sino nakita? Sino nakakita? O, nakita. Ayusin mo yung paggawa, no? Kuya, Pagaling mo na yun, na nakita. Ayusin mo kung hindi nakikita ng tao. Acting na go. Okay, pakita. Ako. Sa lahat yung mag-acting, di ba? Opo, sa lahat siya mag-acting. Sa lahat ko to. Go. Ano yun? O, si Helen daw mag-acting. Ito guys, 1. Wag mong salita, no word. Joe, team 4. 5, 4. Mali. Sa chance still, wait lang, babaon ng kamay. Paunahan. Kamay sa baba. Kamay sa baba. 1. Paunahan. Kamay sa baba, Juice. 1, 2, 3, go. Echo. 5, 4, 3, 2. Mali. Chance still. 1, 2, 3, go. Juice. Okay. 10 points. Lord of Lords daw and King of Kings. Okay. Go. Next. Pwede sa agad. Yung 3 points. Ganun yung paper mo para di makita. Yeah, para di makita. Okay, go. Kaya mo yan. Kamay sa baba. Wait, hindi ko nakita. Baba muna. Sorry. 1, 2, 3, go. Si Joe. 5, 4. Okay. 3 points, welcome. 3 points. Anong move yun? 4. Okay, go. Makikita ko sa camera. Sige. Oh my gosh. Wala ka. Okay. Representative lang magkakasama. Pwede magsabi ng ito. Bawal magsalita. Wait lang. Walang Yan. Juice. Tama. Tama. Yan. 5 points. Ito lang 5 points na. Next. R. Huwag na yan. Yan na. Magbasa talaga tayo dalawa. Lilipat ka. Love kita. Joke lang. Uy, basta kita.
6 minutes na lang. Paano ba? Huwag ka magsalita. 1, 2, 3. Wala pang ang acting principle. Bilisan mo na. 6 minutes left. Dali na. 1. 6 minutes. Okay, wag na lang kami ako mag-go. Bahala na kayo. Sige na. Agad yun. Oh, sige, sige. Mag-go na lang ba? Kasi ikaw lang. Dali na. Kamay sa baba. 1, 2, 3, go. Sige. Sige. 5. 3. Chance to steal. 5. Kamay sa baba. 1, 2, 3, go. Juice. Jules. Ha? Mali. Chance to steal. 1. 1. Chance to steal. 1. 1, 2, 3, go. Ivy. Mali. Ha? Mali. Okay, walang nakakuha. Nakamiss kaya sa picture. Game for the shield. Next. 5 minutes. 5 minutes. Sige. Oh, 1, 2, 3. 1. May sa baba. 1, 2, 3, go. Go. Ilang points yun? 5 points. Okay, dapat, wag mo na magtataas agad ako mag-go. Pag may nataas na yun, nataas. Sabi ko. Guys, last time. Okay, 1. Last time po. Walang po natin. Ha? Para kasama lahat. Pag sabi ka kung Ay, okay. isa pa. 1, 2, 3, go. Go. Okay. Thank you, guys. 10 points. Okay, next. Wala na. Okay, kaya mo yan. Extend pa. Uwa ka na. Ay, madali lang yun. 3 minutes na lang. 41 seconds. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, disqualified. Disqualified. Sige. Bilis lang. Finland versus Singapore. Sorry, we stick to our rules. So, yun lang. Ilan? Natin na. 1, 2. Jules, kamay sa baba. 1, 2, 3, go. Okay. Sino nauna? Si Jules? Si Julian ka. Ha? Ano? Ha? 5, 4. Mali. Emmanuel, mali. Good chef. Ay, tungkol. Tungkod. Next. Ay, natungkulan. 5 points. Ay, okay. Paano to? Madali lang, kuya. Yan o, 3 points. Si Helen na lang mag-acting. Okay lang. Jules. Last ka daw, Jules. Sige. Ilan na Huwag lang. ka magsalita. Okay, 1, 2, 3, go. Ayan. 1. Kuya Doms? Aside personnel ka lang. 1, 2, 3, go. Echo. Sige. 5, 4, 3. Jesus Christ. Ilang points yun? Kasi ano yun? 3 points. At Chance 3 points. Ilang points na lang? 3 minutes. 3 minutes. Ay, hindi. 1 minute 41. 1 1 minute minute pa 41. lang. Okay. Kaya mo yan. Ay, ano sabi na Echo? Jesus Christ. Jesus Christ yun?
Sige na, relax. Wait lang. 1. Alitin mo muna. Sige. 1 minute 40 na lang. Ayan na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Echo. Kaya mo yan. 1, Sanap, David. 3. Mali. Chance to steal. Di pa ako nag-go. Disqualified. 1. Kayo na lang. Team 1 versus Team 3. Ulitin mo daw. Bilisan mo. 1 minute na lang. 1 minute na lang. 47 seconds. Diba? Tulungan niyo na lahat. Ayan, pagay. 37 seconds. Ay! Sige, one. 1, 2, 3, go! Jules. Prince of Peace. 20 seconds. 20. 23. 22. 1, 2, 3, go! Nauna Si Echo daw. Sanap man daw. Tama, 3 points. 10, 9, 8, 5 points natin siya. 6. Go ahead. 1, 2, 3, go! Echo! 3 points natin siya. Other dealer. Ang galing! Nakadalawang buzzer beater. Dali. Sit in a circle. May 5 points. May 5 questions na ako madali. Sit in a circle. May 5. Get your markers. Get your markers, please. May 5 questions lang ako. 5 points each. Tapos, makinig muna sa akin. All eyes here in front, please. Okay, sige. Ang last, natin, ang tawag yan, Mystery Name Challenge. So, may mga sasabihin ako, parang description ng pangalan. Tapos, isusulat nyo, anong klaseng pangalan, anong pangalan yun? Isusulat nyo dyan, anong pangalan yun? Ayo, kada tama, worth 5 points. Ayo. Tapos, kapag sinabi nyo kung saan yun mahahanap, the verse, no, hindi open notes. Pero open scripture. Pwede kayo maghanap sa Bible. Kaya hindi open notes. Hanap ka. Bawal. Ano na lang. Sa totoong Bible na lang. Book chapter verse. Pag book lang, ano lang ito, worth 2 points. Okay lang. Pero pag may chapter and verse, worth 5 points again. 5 points yun 5 points pag may verse. Naintindihan? Okay. Sige. 5 lang to. 5 question lang. Madali lang Pag pabilisan, hindi man. Pag nasabi ako boards up, saka kayo magtataas ng board. Okay? Hindi ko ito paunahan or what? Okay. So, sige. Una. Kung nakinig kayo kanina kay Ate Sil, saulahan niyo na to. Chicks. Okay. Una. The title that implies Jesus as the mediator and the path for us to reach God the Father. The title that implies Jesus as the mediator and the path for us to reach God the Father. Ano yung name na yon? 15, 14, 13. Add the verse if you want additional 5 points. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Hanapin niyo sa verb. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boards up! Boards up! Pero sabi ako sunod, boards up. Taas talaga, okay? Sige. Great High Priest with the 5 points. Great High Priest. And my Hebrew, 7 points. Mali. Hebrew score lang to. Basta lang. Mga nais kami ng
Okay, Hebrews lang. 7 points. Okay. Sige. 416 siguro yun. Next. The name is connected to Jesus' triumphant return. The name is connected to Jesus' triumphant return. And it speaks of Jesus as the highest authority of all. The name is connected to Jesus' second coming. Parang ganun. Ganyan. Triumphant return. And it speaks of Jesus as the highest authority. Highest authority. Tinawag yun natin sa kanina. Highest authority of all. 15. 14. Charles, huwag ka mag-ano. Okay. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Pagdalawang verse. Additional. Hindi. Isa lang. Verse na yun? 5. Kahit book lang, plus 2 points yun. Diba? 4, 3, 2, 1. Boards up! Lord of Lords, King of Kings, King of Kings, Lord of Lords, 5 points. Revelation, Wala nakasulat. plus 2. Ano sa inyo? Colossians 1:16. Andun yun? Plus plus. Generic reason kami. Hindi man. Check. Iba man ang Colossians. Pero hindi siya literal na. Revelation yan. Sorry, Colossians is wrong. Colossians is wrong. It's in Revelations. Okay. Ako, 7 points. Ilan? 5 points. Next. This name, madali lang to. This name tells us that Jesus is the keeper of our wholeness. This name tells us that Jesus is the keeper of our wholeness. In Greek, it is Hebrew. In Hebrew, it is Sar Shalom. The name that tells us that Jesus is the keeper of our wholeness. In Hebrew, it is Sar Shalom. Okay. What book? What verse? What is ganon? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Hello? Prince of Peace, Isaiah 9 verse 6. Very good. Correct. 10 points lahat. Okay. Last pa. Second to the last. What name of Jesus speaks of pruning? What name of Jesus speaks of pruning? Pruning. Prune. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boards up! True one, the true one, 1, 15, 5. Correct. 10 points lahat. Hala, ganyan mo naman. Mahirap. Sige. Ito na lang. This is a title of Jesus that He declared for Himself while speaking to Martha. This is a title of Jesus that He declared for Himself while speaking to Martha. This is a title of Jesus that He declared for Himself while speaking to Martha. Ganyan. So, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boards up! Taas na lang. Okay na yan. Resurrection and the life, John 11:25. Correct! John 11:25.
25, sinabi ni Jesus who I am. Okay, correct. Tapos na. Okay. Sige, circles muna. Nabilang nyo na ba kung ilan ng ano? Nabilang na daw ni Ate Kai. Nabilang mo na ba Kuya? Nabilang mo na po ba Ate Chubbs? Nabilang mo na ba Kuya Dogs? Wait lang na. Ano na, for additional 10 points, habang nagbibilang yung ano nyo. Sige daw. Explain to me in one phrase. Or in one sentence. Plus 10. Paunahan mo ganon. Ha? Ibang representative naman. Iba yung nagtataas. Iba yung nagtataas. Ako magsasabi lang. Okay lang, magtaas ka tayo. Okay, necessarily. Habang nagbibilang sila ha. Sige daw. Explain to me. Sino? Isa lang. Ay, isa lang. Sino sa inyo? Sino sa inyo? Ay, si Padre na nasa. Sino sa inyo? Si Padre. Ay, mataas lang ako. Mataas man lang. Paunahan mo taas. Okay. Sige, explain to me. Explain to me. Kanina ba hindi mo kami Kaya nga eh. Sige. Explain to me in one phrase or one sentence, ano ang ibig sabihin? Isa lang magtataas, ha? Ibig sabihin. Ano? Tapos pag nagsabi akong go, saka magtataas. Ano ang ibig sabihin ng... Hindi ko alam, hindi ko mapili. Wait lang. Jesus as the light of the world. Oh? Disqualified. Sabi ko mag-go ako? Sorry, sige, bigyan mo natin sila ng chance. Saka kayo may chance ulit. Kasi nagtaas kayo without saying go. Kayo lang yung natira. Jesus as the light of the world. Explain to me for 10 points in one phrase. May standard ko para makaabot naman ng 10 points. Hindi, yun na yun. Pag nasabi nyo yun, bigyan ko kayo ng 5 seconds. 5. Wait lang, bako ako. Sino kayo kaya? The light of the world. Ako, light of the world. Bada ako. Kahit sino sa'yo. Ano, kasi we are living sa dark world because of sin. And He is the lights of the world. So, siya yung nagbigay ng light! Praise! Light! Ano gagawin mo? Dali, sandali Wala mo pa lang akong dapat. turbo. Sige na, sige na. Ikaw na, dali. Ano yun? Light in the darkness. Oh. Ay, sorry. Ay, ano, sorry. Ganito kasi yan. We're living in the dark world because of the sin. And Jesus is the light. Means that He is the one that break that dark because of yung pag-save na sa atin. Tando.